Yo, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong host, Susuggang Jr. Welcome po sa ating channel, Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. Seriously speaking po, ano lang po iyon, yung tawag nito, pang shocking ba? Pero ano po, welcome po sa ating channel at magandang gabi sa inyong lahat, sa aking mga followers at viewers. Sana kayo ay malusog, masaya at masigla kasama ang inyong pamilya, at kung kayo nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. So salamat sa Diyos po sa pagkakataong makapag-live muli. At yung ating topic ngayon ay patungkol po sa isang issue with regards po ito sa impeachment. Walang kasawa-sawang, sa iba nakakasawa na siguro, pero ano kasi ito, yung opinion kasi laban po doon sa batas. Kasi yung Supreme Court may nailabas ng ruling, itong GR number, doon po sa GR number 278353 and GR 278359. Nandoon na po yung Senate Supreme Court ruling, at nandun din po doon, meron din po doon sinasabi sa motion tulad nito, kasi may nag-motion kini-question yung ruling ba ng Supreme Court. At nito ngang January, I think this was January 29 or 20, basta ganito, this January, if my memory was correct, this last January 29, naglabas po again yung sa Supreme Court, ano ba tawag nito? Publication ng Supreme Court na regarding doon na final po yung decision nila ng ruling ng en-banc, Supreme Court en-banc, regarding doon sa impeachment na ni Vice President. Hindi ko na banggitin yung pangalan kasi baka sabihin na mamumulitika tayo yung tungkol po sa impeachment ni Vice President na unconstitutional po. Opo. Ngayon, ito yung pinaka-latest na issue. Nag-comment nga rin ako Ito, ang site po is Masang Pilipino. Yan po, sa Facebook, puntahan nyo po, i-type nyo po doon yung Masang Pilipino, yung capital M, Masang, tapos capital F, Pilipino. Meron kasing nagsalita, isang senator, opo. Hindi ko na lang banggitin yung pangalan, baka sabihin na mamumulitika tayo o baka sabihin nang iinsulto ba. Meron isang senador na ang sabi niya, may iginigiit siya. Yun na lang aking sigurong mabanggit muna rito. Meron siyang iginigiit. Kumbaga, sabihin natin, suma total, hindi siya pabor doon sa ruling ng Supreme Court. Kasi ang dineclared ng ang ruling ng Supreme Court en-banc, meron silang 15-0 Opo. Ang ruling nila, the impeachment proceeding is unconstitutional. Ano po yung reference nila? Ano po yung batayan? Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Philippine Constitution. Opo. Basahin nyo na lang at least nabanggit naman At maya-maya siguro ipopost ko rito kasi nagmamadali lang akong mag-Facebook live. Ngayon, ang gustong mangyari ng senador ay ipaglalaban niya talaga. Hindi ko maintindihan kung ano pa yung ipaglalaban doon. Hindi ko maintindihan Naglabas na nga ng panibago yung Supreme Court, it's unconstitutional At mas maganda nga dahil nangyari ito, kasi ang mangyayari na naman ngayong this coming February, they will file the impeachment, the same impeachment, most probably the same impeachment complaint against the Vice President. Ano bang matawag niyan diyan? Hindi ba ang alam natin diyan siguro double jeopardy? Na strike out ka na nga sa una, ulitin mo pa.
Ano na naman yung impeachment doon? The same pa rin ba? Yun nga rin. Wala naman silang nakikita siguro iba pang mga dahilan, kundi yun at yun pa din yung magiging complaint. So, iwan ko ba? Kasi ganito, nag-file din kasi ako nagbigay din kasi ng comment. Ito basahin ko na lang. Ito. Nagbigay din ako ng comment ito. Yan Basahin ko na. Congress, 4, close paren, 3, open paren, 3, close paren. Archive, slant, impeachment number 1, number 2, number 3 versus Article 11, Section 3, Paragraph 5 en banc versus Article 11, Section 3, Paragraph 5 en banc, the Supreme Court ruled unquote, unconstitutional, unquote, GR number 278353. Hindi ko na lang sinama dito yung 278359. Enough na yun yung 353. I mean, GR number 278353. And then, nag-additional comment ako. Another, Article 11, Section 3, Paragraph 1, Congress. Hindi ko na nilagay yung content ng Paragraph 1. Nilagay ko na lang dito sa comment ko para maiksi. Congress, quote, sui generis, unquote, not the Senate. So nagtataka naman ako, bakit na ipipilit ng senador na ito na ang ruling ng Supreme Court en banc na ho iyan mga Supreme Court justices iyan ang ruling nila is 15 against ho sa 0. Unconstitutional ho. Nung the other day o kahapon yata nung nag-live din ako, nagtataka rin ako bakit naging unconstitutional iyon. Habang binabasa ko, naintindihan ko ngayon na meron ho yung apat ho na impeachment complaints dumating ho sa plenary. Tapos ang ginawa ng Congress, hindi sila nagkaroon ng 1/3 vote doon sa first impeachment complaint. Opo, kasi nag-reach na sa proceeding yan Most probably, nagkaroon sila ng session. And then, doon sa impeachment complaint number 2, nagkaroon sila ulit ng session. Number 3, nagkaroon sila ulit ng session. Ang bukod tangi na merong 1/3 vote, ito yung impeachment complaint number 4. Tapos ang ginawa nila doon sa Congress, yung 1, 2, and 3 na impeachment complaint, in-archive nila. Ang nag-progress lang doon sa Senate o yung nag-progress lang doon sa yung nagkaroon lang ng 1/3 vote doon sa Congress is itong impeachment complaint number 4 na nagkaroon ng 1/3 and then siyempre automatic yun to Senate na for trial. Diniclare iyon ng Supreme Court na unconstitutional. Anong reference nila? Anong batayan nila? The 1987 Constitution, Article 11, Section 3, Paragraph 5. Ano pong sinasabi ng bago ko ituloy pala, andito yung GR GR 278353 and GR 278359. Tingnan nyo po, ito po yung Supreme Court of the Philippines. Puntahan nyo po. Ngayon hindi ko pa ito natapos kasi nga excuse me, naghahanap ako rito ng shop, magpapaprint sana ako kasi mas madali para sa akin basahin na nakapapel kaysa cellphone. Assignment ko pa rin ito kulang ako sa budget kaya hindi ako nakapagpaprint. Ito tuloy ko muna, hanapin natin yung Article 11 Section 3 Paragraph 5 Gazette. Punta natin sa Gazette na para madaling hanapin. Ito nagbabagal pa yung internet ko pait naman ito. Article 11 Section 3 Paragraph 5 states no impeachment proceedings with S
shall be initiated against the same official more than one within a period of 1 year. Tingnan natin yung mga elements dito, impeachment proceedings. Was the impeachment complaint number 1, 2, 3 constituted an impeachment proceeding? Yes, it did constitute an impeachment proceeding. Ano pang nakalagay dito sa paragraph 5? Initiated. Puntahan natin ngayon yung Article 11, Section 3, Paragraph 1. Anong sinasabi? Anong nakasaad dito? Section 3, Paragraph 1, the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Therefore, was impeachment complaint number 1, 2, 3 initiated by the Congress? Yes. Therefore, it did not defeat ng sole power ng Congress. However, the proceedings violated Article 11, Section 3, Paragraph 5, which states, again, no impeachment proceedings shall be initiated by who? By Congress against the same official more than once within a period of 1 year. A period of 1 year, this was filed, 4 ka agad. Tama ba yung i-archive mo yung 3 tapos unahin mo yung pang number 4? Again I'm not politicizing or favoring sa isang party. Again nga, sinasabi ko, hindi ako namumulitika rito. It's what the law says. This is not my interpretation. This is the very Constitution binabasa natin. The 1987 Constitution. So ganun napakalinaw. Yes, the exclusive power is the Congress to initiate impeachment proceedings. Ang problema ito ngayon, social media. One senator in particular, hindi ko nabanggitin yung pangalan, baka sabihin na mamumulitika tayo, baka sabihin niya sino ba yung dating Coast Guard na yan na de alteram partem Hindi ho. Nag-comment ako doon, 3 yung comment ko Wow, sabi ko ganyan. Ganon? Sabi ko, hindi na ako nagdagdag. At ang second comment ko dito is another Section 11, nag-comment ako, pangalawang comment ko this one. Article 11, Section 3, Paragraph 1. Hindi ko nilagay yung Paragraph 1 doon pero pinakaiksian ko na lang. Congress, quote, sway or soy generis, unquote, not the Senate. Trabaho ng Congress sa sasapawan ng senator. Yan ang overreach ang sinasabi. Hindi ho tayo dito abogado, hindi rin ako abogado, pero titingnan natin yung sinasabi ng konstitusyon. Overreach, anong overreach? Lumabas ka doon sa bounds mo, Senate ka Dapat antayin mo muna, umakyat yung impeachment complaint, tsaka mo ngayon desisyonan kasi Senate for trial. Kasi part of the impeachment proceeding is not only Congress to initiate, but the Senate also to try the articles of impeachment or the impeachment proceedings. Yan po. Yan po ang nakasaad sa konstitusyon. So ano yung itong na-highlight dito? Natutuwa naman nga ako sa sa isang site na ito, yung Masang Pilipino, kasi pagbukas ko ng comment, nakita ko agad yung comment ko dun sa taas, para bang ewan ko ba? Hindi ko alam kung settings ng cellphone ko o settings nila ito. Congress the articles of impeachment, open paren number 4, close paren 3, open paren 3, close paren, archive slant impeachment complaints number 1, number 2, number 3 versus Article 11, Section 3, Paragraph 5, en banc, the Supreme Court ruled, quote, unconstitutional, unquote, GR number 278353. Ganun lang So hindi ko alam kung ang ginagawa ng senador na ito is a political stunt
hindi ko binabanggit yung pangalan, alam ko maraming followers ito eh. Katakot-takot to na comment ang inabot doon, as in minumura pa talaga siya. Talagang may mga tinatawag doon na mga ad hominem eh. Opo, hindi lang ho basta-basta ad hominem, talagang biniberate ho siya. Talagang minamalain, biniberate siya eh. Grabing tawag dito sa kanya. So, yun lang ho. Ang akin lang ho, kanina, yung opening remarks, para bang hip-hop tayo. Dati ho, ginawa ko yan, pero siyempre, nagkaedad na tayo, kinalimutan ko na iyon. So, again, ang atin lang ho, magbasa lang ho tayo at magbasid at patuloy po tayong magmatsyag at makialam po tayo dahil po tayo ay kabahagi po ng bansang Pilipinas. At wag ho tayo basta makinig sa kahit sino man po. Oy, shoutout kay Jis Repiso. Shoutout, classmate. Ito pa rin. God bless sa'yo at sa pamilya mo. Alam ko na may problema pang Coast Guard ngayon. Yan na nga eh. Loobin makabalik ako, doon ibubuhos ko yan. Wala eh. Wala pa. Dito ko lang muna sa social media. So tuloy ko lang. So wag tayo basta-basta makinig sa mga sinasabi ng kahit sino mang halimbawa charismatic, charismatic na senator. Halimbawa may TV program siya, may TV show siya, ang dami niyang followers, ang dami ng mga papremyo or what. Makinig ho tayo, magbasa ho tayo, wag ho tayo basta makinig. Again, ang sabi ko nga sa inyo, panawagan ko lang at ginagawa ko rin naman, 50% truth and 50% is for you to find out, to investigate. Again, the power of 7 is, the power of 7 anchored in 3. What is that? What, when, where, why, which, who, how, know, where to go, what to do, and how to get there. The power of 7 anchored in 3. Know where to go, know what to do, know how to get there. So, salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Naway nakapagdulot po ako sa inyo ng isang mabilisang pagpapaliwanag na bakit yung ruling ng NBank, ng Supreme Court NBank, yung ruling nila is very constitutional, very tawag dito, makatotohanan, makahustisya at makabatas. At constitutional ho. Laban doon sa isang senador na ewan ko, ang masabi ko siguro a political stunt. Kasi laban talaga siya, against siya doon sa desisyon ng Supreme Court doon sa patungkol kay Vice President eh. Hindi ko naman binabanggit yung pangalan ng Vice President, baka sabihin na mumulitika tayo rito. Hindi ho. At saka hindi ko rin binabanggit yung pangalan ng senator, baka sabihin sinisiraan ko siya. Hindi ho. Ganun lang po tayo. Doon lang po tayo again sa bounds ng batas. Kasi again, what is the definition of law? Wala kasi mga libro ko sa akin, pero natatandaan ko doon sa isa sa binasa ko, law, unquote, right is always given, unquote. Yun po. So, salamat ng maraming salamat sa inyo. Naway kayo ay malusog, masaya at masigla, kasama ng inyong pamilya, at kung kayo ay nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. Sa Diyos po ang karangalan at ang kapurihan, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. o de Alteram Partem. Let us hear the other side. Amen.